Thank you. Maraming salamat, Secretary Saludo, sa iyong pagpakilala. Ay, masyadong matagal ng Secretary si Secretary Saludo dito, kaya nasasanay sa pagtawag chairman na pala ngayon ng Civil Service Commission. At congratulations sa buong civil service sa inyong anibersaryo. Members of the Cabinet, the Diplomatic Corps, our distinguished guests on the platform. I think our only private sector guest here is Vivian Yuchenko and Ombudsman Mercy Gutierrez. Not private sector, but non-cabinet member. And to all of you, I'm very happy that we are together celebrating this event. At siyempre, congratulations sa ating mga awardees ng Dangal ng Bayan, Pag-asa, at lalo na yung Lingkod Bayan awardees. Ipinagdidiriwang natin ngayon ang tagumpay, hindi lamang ng ating mga awardees, kundi na rin ang mga lingkod bayan sa pamalaan, lahat ng lingkod bayan sa pamalaan, sa inyong napakahalagang papel sa buhay ng ating bansa. Mula sa mga think tank, at ang daming think tanks ang binigyan natin ng award ngayon, na bumabalangka sa mga programang pangkaunlaran, hanggang sa mga guro, gaya ni Mrs. Banaag, mga pulis, mga doktor, at iba pang kawaning frontline, ang serbisyo sibil ang nagdurugtong sa pamalaan at mamamayan. Lalo mahalaga ang ating parangal ngayon sa harap ng mga hamon ng pandaigdigang ekonomiya na mas lalong kinakailangan ang paglilingkod ng bayan at mas lalong nadawit din yung mga mas mahihirap sa ating lingkod bayan. Walang dudang humagupit ang unos ng pandaigdigang ekonomiya nitong taon sa bawat isang Pilipino sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng pagkain, langis at bigas. Dahil dito, umakyat sa di kanais-nais na inflation at bumigat ang pasanin ng ating mga mahihirap. Kasama na lalo yung mga mas mahihirap na makawani ng pamalaan. Ang pagtaas na mahigit 40% sa presyo ng krudo at bigas sa world market ay naging napakalaking hamon. Ang ekonomiya natin ay hindi naiwasan sa pagbaba ng pandaigdigang ekonomiya. Sa katotohanan, bumagal nga ang paglago ng ating ekonomiya. Our growth in gross domestic product slowed down to 4.6% in the second quarter, a far cry from the sizzling 8% growth last year. But growth eased in our neighbors as well. Singapore grew by only 2.1% compared to 8% the year before. Hong Kong posted 4.2% compared to 6% in the same quarter last year. South Korea's growth was similar to us at 4.8%. Ngunit umaasa tayo na mga numerong ito ay tumutukoy na lamang sa nakaraan na. Ganun pa man ginagawa ang lahat ng ating economic team. Kasama doon si Secretary Fabila. Kasama doon yung mga taga-Central Bank halimbawa na tumanggap ng award na yon upang pababain ang inflation, alalayan ang mga labis na tinamaan at ipagpatuloy ang paglago ng ekonomiya na siyang pagmumulan ng mga trabaho at koleksyon ng buwis na pinamumuhunan sa kinabukasan ng ating bayan. Habang nakakahamon ang kasalukuyang larawan ng ekonomiya, salamat na nagkaroon tayo ng sapat na foresight na paghandaan ang araw na ito. Sa pamamagitan ng mga mabibigat na reformang sinadya natin
sa ating sistema ng buwis. Binigyan tayo nito ng mga pondo para ilaan sa mga tulong na nakatutok sa ating pinakamahihirap. Sadyang hiniling ko na imbitahin ngayon ang maraming mga sub-professional civil servants. Hindi lamang yung ating security guard ng SBMA na tumanggap din ng award, kundi na rin marami pang ibang kagaya niya upang bigyan diin ang mga pinalawak na tulong programa sa mahirap na panahon. Nang naging sunod-sunod ang pag-angat ng ating ekonomiya sa 2006 at 2007 at lumaki ang pondo ng bansa, inatasan ko na bahaginan ang lahat ng kawani ng nasyonal na pamalaan ng mga benepisyong paglaki ng ekonomiya. Kaya't noong Hulyo ng 2007, tinaasan ng 10% ang sweldo ng lahat ng national government employees at ang combat incentive allowance ng mga sundalo. At nitong nakaraang Hulyo ay binigay din sa inyo ang pangalawang 10% increase. At ngayon, ang mga kumikita lamang ng 200,000 pesos o mas maliit kisa dito ay hindi na kailangan magbayad ng income tax. Noong Marso, noong nakaraang taon, inatasan ko na maglunsad ng programang pautang para sa kawani ng pamalaan na nais magpundar ng maliliit na negosyo. Ito yung Go Negosyo, Go Gobyerno programa kung saan nagpapahiram sa mga empleyado ang Land Bank ng halagang hanggang 150,000 bawat isa. Kaya kanina yung 600 ay hindi 600 pesos para sa kanila, kundi 600,000 pesos yun para sa kanila. Mula ito inilunsad noong Mayo ng 2007, 2.89 billion pesos na ang naipahiram ng programa sa 164 na kooperatiba at samahan na makawani ng pamalaan. Halos 19,000 na ang empleyadong nakikinabang. At halimbawa lamang, yung mga 223 government employees mula sa 5 kooperatiba to whom we awarded checks today. Nais kong lumago pa itong programang ito. Kaya hiningi ko na dito tayo magbibigay ng cheque sa ilan. Gusto kong lumawak pa itong programang ito sa mga hanay ng serbisyo sibil. Kaya aasahan ko ang Civil Service Commission sa pagtulak ng Go Gobyerno, Go Negosyo. Ang mga hamong kaharap natin ngayon sa pangkalahatan ay galing sa labas ng bayan, but they nevertheless require strong, decisive, and targeted action internally. Hindi naasahang ganun ang itataas ng pandaigdigang presyo ng langis at ibang commodities. Hindi pa alam kung gaano kalalim ang kasalukuyang gulo ng financial market sa Amerika. Ganun pa man, ang pinakamatibay nating depensa ay sarili at panloob nating kalakasan. Bagamat magandang balita, mahigit na umaasa tayo sa sarili at pinanghahawakan ang sarili nating kapalaran sa ekonomiya, totoo ring kailangan tayong higit na kayaning makipagtuligsa sa pandaigdigan. To be world-class for global competitiveness, we invest in reducing red tape in all agencies to cut business costs.
Kayon ang ating ginawa kaninang simbolo. Binabati ko si Chairman Rick Saludo, yun, Chairman. At ang buong komisyon, si May at saka si Cesar, at pati na rin ang ibang ahensyang lumahok sa paggawa ng anti-red tape implementing rules and regulations na formal nating sinisimulan itong araw na ito. Kaya ang dami natin kailangan gawin, patuloy-tuloy tayo magkapit-bisig upang isakatuparan ang pambansang agenda ng reforma at kaunlaran, kung saan napaka-importante ang papel ng ating serbisyo sibil. Sa inyong lahat, happy anniversary, congratulations sa inyong paglilingkod sa ating bayan. Thank you.